Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong Ace of Cups, Seven of Wands at Two of Cups. Yan itong Knight of Cups. Ace of Cups. Excuse me. Clarify ng Knight of Cups. Eight of Wands. Ano kaya ito? Well, may tao tayo dito. Probably in a relationship. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pwedeng kayo mismo yung dinidescribe ko or person nyo or someone na malapit sa inyo. Kasi, pwede rin tumama tong reading natin sa someone na malapit sa Aries. So, yung bida natin ay lalaking tao or babae kung extrovert. In a relationship siya pero hindi siya kasal, walang anak. Nagli-live-in, pwede rin hindi. Basta ang mahalaga hindi siya kasal. Wala ring anak. Kundi magjowa lang, may jowa siya. Tapos nasa 40 to 59 years old. Hindi pa senior, 40 to 59 years old. So, yun yung possible clue natin. Bali, ang tendency dito ay confession ng feelings. Pwede kayo mismo to or may someone na magko-confess ng feelings sa iba sa inyo or baka ma-in love. Magka-crush yung iba sa inyo sa period na to or may magka-crush sa inyo. Ano to? Parang love at first sight sa single. Ayun. Kung in a relationship, may chance ng pregnancy dito. Pregnancy. Ito, nag-intimate sila sa isa't isa. Ayun, may nabuo. So again, pregnancy ay posible, pwedeng tumama sa inyo mismo itong reading or dun sa kakilala nyo nga, kasi nga general reading ito. Ngayon, ano pa ba? So in general, intimacy ay posible, saka kung di ganun ay pag-meet ng new friend. Hindi ko lang kung saan, siguro while traveling or sa social media siguro. Or pwede rin ganun din sa topic ng crush. Who knows, baka habang nasa sasakyan, 'di ba? May case na ganun nasa terminal kayo or nasa bus or kung saan man 'yan. Tapos na love at first sight or
may nakapalagayan ng loob doon habang nakasakay nga. Tapos nag-usap sila na nag-usap hanggang sa kinuha nila ang isa't isang number. Kinuha nila ang paano ba yun? Kinuha nila ang number ng isa't isa. Ayun. Parang barok nyo kanina eh. Or sa social media. So again, dun lang iikot yung scenario or place. So whether in a relationship o hindi, new friendship ay posible, or reconciliation kung mag-away man or nag-aaway na. Heart to heart conversation ay posible rin. Anyways, 7 of Wands, pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. So tingnan natin kung magdurugtong. 7 of Wands at 8 of Pentacles, 10 of Cups, 7 of Cups, 8 of Pentacles. Ang huli ay 10. Well, ang dating sa akin dito sa pangalawang card, may tendency ng manifestation. May na-manifest yung iba sa inyo eh. Parang wish come true. Kaya lang kasi, hindi siya yung by accident or by luck, na kusa na lang dumating, na parang wala kayong idea, na surprise kayo, ganun. Ito kasi may 8 of Pentacles kasi tayo. So, probably mangyayari yung minamanifest or wish kung may mag-e-effort. So, depende kung ano bang minamanifest ng iba sa inyo or wini-wish or ini-imagine, pinapantasize. Dina-daydream. Ganun eh. May tendency na mangyari through effort. Pero hindi sila nagdugtong, no? Iba yung kwento dito. Ayan, 2 of Cups. Ano ba ito? 2 of Cups. Ito. Wheel of Fortune. 2 of Cups. Oh, the World. Maganda to. Maganda yung mga cards. Silang lahat ay maganda, di ba? 2 of Cups, Wheel of Fortune, the World. Maraming pwedeng case. Sabihin natin, reconciliation, kung nag-away nga, or reconciliation sa ex. Pero more like reconciliation as lovers. Again, or kung di man ganun, na literal na nagkabalikan agad, or may nag-apologize, reconnection mula sa someone from the past. Posible, lalo na kung trip pa yon. Trip pa yung taong yon. Kasi may iba na ayaw na, di ba? Ayaw sa someone from the past, sa ex, or kung sino man yung darating na galing sa nakaraan na hindi na nakakausap ng iba sa inyo for some reason. Pero ex partner possible talaga dito. The World naman. 2 of Cups, Wheel of Fortune, the World. Engagement ay posible. So, yung mga in a relationship na hindi pa kasal, ito, may possibility ng engagement nga, or baka diretso wedding na. Lalo nga kung nabuntis agad, di diretso wedding na. Kasi parang may nasabi ako dito, di ba? Nasabi ko yung Ace of Wands, pregnancy dito sa part na to. Ngayon,
from ano pa ba? Kung itong tatlo. So, kasal o hindi, pregnancy. Dito rin, papasok dito yan. Tatama ang intuition. Or kung single. Depende kung sino ba gusto na single, di ba? May iba na ayaw na sa ex, di samahan nyo to. Kasi soulmate card din naman to. Or partnership. So, ayun, yung single baka maging doble na. Di na single. Kasi may partner na dito. Or maka-attract sila ng someone new. So, again, depende kung ano bang gusto nilang ma-attract or someone new or yung old connection. Kasi the world naman to. Celebration card. Ngayon, ibang case magiging maganda ang hitsura nyo sa paningin ng ibang tao or maganda yung aura nyo sa ibang tao. So, pag ganong maganda aura nyo, di peaceful. Magiging peaceful ang period na to. Para sa mga Aries, or kung may ma-encounter man na problem, maayos din agad. Si harmony to. Harmony, luck, happiness. So, kung may ma-encounter ng problem, maayos din agad. Basta mahalaga may peace of mind. Ang Aries sa period na to. So, rumble yung naging topic natin, walang iisang direksyon. So, pag ganun, walang iisang direksyon. Wag na natin lagyan ng clue. Kasi naglalagay ako ng clue kapag kakarugtong yung kwento. Kung saan, iisa lang yung bida. Okay? Dun sa kanina, rumble. So, dahil wala tayong clue, kasi yung clue, ginagamit ko sa possible zodiac sign ng partner. Dahil di na nga tayo gagamit noon, dito na lang tayo. Ano pang masasabi ng deck na to? Ibang senaryo. Reverse. Power. And may power tayo Pag ganyang may power, ibig sabihin malaki ang chance ng transformation. Rebirth parang naisip ko yung Scorpio. Death and rebirth. Or renewal. So, saan natin ng change? Yun yung power dito. Siguro power i-embrace ang change. Or emphasis na malaki ang chance ng transformation. Kasi pag sinabi mong transformation literal na yung pagbabago, di ba? Kumbaga, hindi natin masabi kung good or bad, pero tingin ko, since may power dito, ma-overcome yung change dito. So, sabihin natin, mabilis lang makaka-adapt. Kasi, syempre, mahirap Mahirap adapt, mag-adapt, at mag-adjust. Pero sa case na to, mabilis lang makakapag-adapt. So, magiging somewhat flexible ang Aries sa period na to.
Ito, detachment, cut. Beaver, build. Ayun. Detachment, build. Paano ko gagawa ng senaryo yan? Detachment, build. Build detachment. Depende, case to case basis. Siguro, kung toxic yung lugar o mga tao or yung environment, energy, learn to build detachment. Learn to build detachment. Learn to detach na lang. Or build a wall. Yun na yung magsisilming tawag doon, nagdi-divide. So pag nagdi-divide, hindi kayo magkikita, na-detach ka na, di ba? Doon sa kailangan mo i-detach. Ganun parang na-emphasize sa period na to na i-detach ang sarili, thoughts, emotions sa anything or anyone na parang toxic. Kasi mahirap yan diba? Lalo na kung emotional ka masyado. Tapos, ito yung mission mo sa period na to. Aralin kung paano hindi maging masyadong emotional. I-detach mo I-detach mo yung sarili mo sa emotion mo. So, ganun dating. Or siguro, may kinalaman to sa pag-balance ng thoughts at feelings. Huwag masyadong emotional, huwag rin masyadong logical. So, balance. Build balance. Anyways, ito na tayo susunod. Strategy. Mystery. Strategy, mystery. Nagra-rhyme pa, puro Y. At I ang dulo. Or E yung pronunciation. Strategy, mystery. Well, sa ganitong sitwasyon ang dating sa akin, learn. Strategy, di learn. Ang topic ng pagiging mysterious. So, pag sinabi mong mysterious, parang secret. Huwag masyadong open. Kailangan maging private. Or pahalagahan ng confidentiality. Or privacy. So, ganon. Kumbaga, sa period na to, i-secret muna ang mga dapat i-secret. Emotion, thoughts, or problems. Yun yung strategy dito. Parang hindi na advice mag-open up. Kasi may secret tayo, mystery So, for some reason, in-emphasize dito na maging secretive. Yun yung strategy. So, who knows, baka mapahamak yung iba sa inyo kung masyado silang open ng thoughts, feelings, kaya sinasabi dito, i-secret mo na ang dapat i-secret or mga nalaman, na-discover. Anyways, ilan na ba ito? So, 1 pair, 2, 3. So, pang third pair na tayo. Ito na last pair sa deck na to, pero hindi pa to ang last deck. Last pair lang. Wisdom. Fear.
Wisdom, fear. Kasi kung dito to, ang dating sa akin, ma-overcome na yung fear. Yun yung magsisilbing wisdom. Ngayon, wisdom, fear, parang ang dating sa akin, natatakot yung iba sa inyo. Gumawa ng action. Parang nagpo-procrastinate yung tao dito, na-stuck sa sitwasyon. Parang tinatakbuhan niya yung problema niya. Ngayon, dahil tinatakbuhan niya nga, hindi niya hinaharap. So, pag edi, yung karmic lesson na dapat matutunan, edi hindi matutunan. Kasi kapag natutunan na yung karmic lesson, magiging wisdom na siya, di ba? Pero ganun parang, for some reason, yung Aries takot. Takot siya i-face sa mga problems niya. Or i-solve. So, nagmukha na siyang procrastination. Or being lazy. May tendency ng ganun sa period na to. Anyways, dito na tayo sa deck na sinasabi ko yung huli. So, babasahin ko na lang tong deck na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, dito sabi, pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidences. At ang pangalawa pa lang tayo. Huli na agad. Excited na ako. Actions speak louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. At ang huli, ito, soulmate. Ito na huli, soulmate. Yes. This person is your soulmate. Your connection is sacred. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.